Hi, ka-coffee, magandang araw po sa inyo, Luzon, Visayas at Mindanao. Ayan, kumusta kayo? Napanood yung eksena kahapon? Best actor itong si Robin Padilla, pakita ko sa inyo. Naging agresibo talaga no? Ito ang mahirap kay Robin Padilla. Hindi niya kayang idaan sa debate, hindi niya kayang idaan sa argumento. Ang Senado, kahit na sino dyan sa Senado, hindi niya kayang gawin yan. Kaya anong ginawa niya? Naghamon. O ano, yan ang sinasabi niya. Naghamon na lang ito ng away. Yan ang mahirap Kapag kulang ka talaga dito, kulang ka sa kokote at hindi mo kaya makipag one-on-one debate, wala talaga, idadaan mo sa pisikalan. At si Robin Padilla, magaling talagang umarte yan no? Si Joel Villanueva, yan, si Tess Daman versus Bad Boy. Sabi nga dito sa Billionaire News Channel, Tess Daman versus Bad Boy. Pinaninindigan talaga ni Robin Padilla yung kanyang pangalan na siya Bad Boy. Nako, sir, mukhang paano bang gagawin ni Robin Padilla dyan? Mag-aral muna siya. Kasi kung umusad na yung impeachment trial na yan, sabi nga nila, battle of the lawyers yan, battle of lawyers. Paano makakasabay si Robin Padilla dyan? Si Bato nga na medyo may karanasan, ilang taon na siya dyan sa Senado. Aminado siya na hindi siya prepared sa ganyang klase ng trial, ng impeachment trial. Ano pa tong si Bad Boy? Ano pa tong si Robin Padilla? Paano siya uubra dyan? Diba? Anong kinakailangan niyang gawin dyan? O mag-inhibit na lang? Hindi na sumali dyan sa impeachment trial, dahil wala siyang kakamutin dyan kasi physical, dinadaan niya sa physical. Sir, hindi na tayo barbaric society, di ba? Hindi na pwedeng puro physikalan dyan. Nasa Senado kayo, magdebate kayo, di ba? Kung sinusuportahan mo, sobrang bias naman talaga yan, di ba? Ikaw ay senator judge, pero yung bias mo nandoon na sa mga Duterte, di ba? Hindi pa man umuusad yung trial, may judgment ka na dyan kasi pabor ka sa mga Duterte. Yun pa lang problematic na yun Judge ka, tapos bias ka na agad doon sa ini-impeach. Pag mga ganyang sitwasyon, dapat nga mag-inhibit ka na. Ay nako talaga, wala talagang kakahinatnanan pag nandiyan si Robin Padilla. Dagdagan mo pa si Bato. Si Bato medyo reasonable pa yung ibang mga argumento niya, pero nakakainis na rin di ba? A near physical confrontation occurred in the Philippine Senate today when Senator Robin Padilla reportedly approached Senator Joel Villanueva aggressively, necessitating intervention from fellow senators. Oy, grabe naman yan. Robin Padilla, hindi ba kaya ng patalinuhan? Wala bang ilalabas dyan? Wala bang mahuhugot dyan? O kahit sige, i-feed, dapat may cellphone siyang hawak habang ongoing yung debate, may nag-feed sa kanya, ito Mr. Senator, ito sabihin mo, ito ganyan, etc. etc. Kasi si Bato, for sure may nag-feed sa kanya. Kung nakinig kayo ng hearing, kahit papaano, may score din naman. Hindi naman na zero yan si Bato dahil may mga positive argument siya. No offense, ka-coffee sa mga galit kay Bato, pero may punto rin yung iba niya mga sinasabi dyan sa hearing niya. Definitely may nag-feed sa kanyang abogado, may nag-feed sa kanyang staff niya. Ang problema, itong si Robin Padilla, parang wala. Yan ang mahirap. Dapat kumuha din siya ng matibay-tibay na abogado na tutulong sa kanya para hindi siya nagmumukhang eng-eng dyan sa Senado. Hindi yung naghahamon lang siya, nagiging physical. Alam mo yung typical na basagulero sa kanto, di ba? Wala ka nang masabi, wala ka ng magandang argumento, sige, habunin na lang kita ng suntukan, di ba? Sabi niya, etc. Anyway, sige, nag-apologize naman daw, nagyakapan, nakita niyo naman yon. So, moving forward, what will happen sa impeachment case ni Sara Duterte? Definitely, waiting game tayo ngayon. Hindi mo na uusad yan, ka-coffee, dahil ibinalik ang term nila dyan, remanded niremand sa House of Representatives. So, anong ibig sabihin yan? Maghihintay muna tayo, ka-coffee, kasi 20th Congress pala dapat yan, di ba? Idadaan pa yan sa 20th Congress, i-check nila, at tulad yan ng sinasabi doon, kailangan mag-express ng intent itong 20th Congress na gusto pa nilang ipagpatuloy itong kaso nila kay Sara Duterte. Bakit ganun? Di ba? Malinaw na malinaw 19th Congress, current Congress natin. Andiyan na nga, buo na nga yung prosecutors team Pero ang ginagawa kasi ng kampo ng mga DDS, mga Duterte Bloc, i-prolong, extend. Tulad ng mga ginagawa ng kanilang mga kakampi dyan, magpa-file ng mga resolusyon, isa yan. Yung kanilang resolusyon, yung kanilang motion, na ibalik yan sa House of Representatives, pampatagal lang yan, pampahaba lang yan. Yes, mabilis lang yan, kasi kinakailangan nila i-certify na itong articles of impeachment ay hindi nag-violate ng konstitusyon, madali lang naman i-certify yan. Pero ilang araw naman ang bibilangan yan bago ma-certify yan. Kung 20th Congress pa yung magsa-certify, kailan pa mabubuo yung 20th Congress? July pa, 3rd week. Anong petsa pa lang ngayon?
June 11 pa lang ngayon, hanggang June 12. So matagal-tagal pa tayo maghihintay dyan. So hindi talaga uusad pa itong impeachment trial. Pero ang good thing na lang, tingnan na lang natin yung positibo dito, umusad. Diba? Umusad kahit pa paano. Yan, nakita na natin na nakasuot na ng robe itong mga senator judges. Anyway, sige, pag-usapan natin what to expect, diba? In the coming months, in the coming days, ano pa yung mga dapat natin asahan? Kasi yung inirereklamo, yung in-impeach, bibiyahe na naman papuntang Malaysia o panay travel lang, wala nang ginagawa. Anyway, sige, pag-usapan natin ka-coffee, ano yung mangyayari dito sa impeachment case ni Sara Duterte. Headline ito ng Inquirer.net, no? Impeach court opens but traps remanded to House of Representatives. Kung napapakinggan niyo yung hearing, mahaba-habang hearing, no? Itong mga abogado, magagaling na abogado, dinadaan sa technicalities eh. Pero totoo naman, kung hindi ka abogado, hindi ka makakasawsaw masyado sa debate. Pero marami din naman mga senador, in fairness, na hindi abogado na nakakasabay. Pero si Robin Padilla talaga, hindi talaga makasabay dyan sa debate, dyan sa dyan sa Senado, no? Pero may mga nakakasunod din naman. Sige, basahin natin itong balita na ito. Si Chis Escudero, wala rin siyang nagawa eh. O, di ba? O, anong ginawa ni Chis dyan? Gusto niya extend ang extend. O, nagrally ang mga kabataan. Nagrally dyan sa harap ng Senado. Yung isang video natin, pinuntahan natin yung rally. Wala nagawa si Chis Escudero dyan. Talagang i-call out ka. Sir, wag mong i-delay ng i-delay. Yung impeachment na yan. O yan, umusad na. The last minute attempt by senators belonging to the so-called Duterte bloc to summarily dismiss the impeachment case against Sara Duterte failed. O good thing naman yan. Number one. Kasi yung motion nila, di ba si Robin Padilla, nag-file din siya ng motion dyan, may mga resolution na sila naka-ready. In fact, si Bato de la Rosa, yung kampo niya, may naka-ready ng resolution na i-dismiss de facto, no? De facto dismiss itong impeachment case ni Sara Duterte. Hindi sila nagtagumpay dyan. That's the positive thing, no? Yun lang ang tingnan natin. Gusto nilang ibasura yung impeachment case na ni Sara Duterte, hindi lumusot, hindi umobra. Yun yung positibo dyan. But after the senators took their oaths as impeachment court judges on Tuesday night, majority of them voted to approve a motion that will effectively stall the trial. Yun lang. Yeah? Kasi nagbotohan sila, yun ang kinikwento ko sa inyo kanina na kailangan i-remand yan, kailangan ibalik yan sa House of Representatives. Hindi naman i-dismiss, paglilinaw ha, kasi baka may mga nagpapakalat na naman na fake news dyan na itong kaso ni Sara Duterte dismiss na. Hindi po. Hindi nila i-dismiss yan, itong impeachment case, kundi i-remand lang, ibabalik sa House of Representatives, pero may kinakailangan lang silang dokumento na maipresenta, pero uusad pa rin po itong impeachment case ni Sara Duterte. Senate President Chis Escudero, who was sworn in Monday night as presiding officer of the court, administered the oath of his 22 other colleagues. The 24th Senate seat was left vacant after Senator Sani Angara was appointed as Education Secretary. O ano? Bali 23 lang sila ka-coffee. 23 na judges lang ka-coffee ang kasalukuyan, no, na senator judges ng 19th Congress. Pag tumawid na ng 20th Congress yan, idibalik na ulit yan, 24 na ulit sila, no? Pero syempre madadagdagan yung mga kaalyado ni Sara Duterte dyan dahil papasok yung grupo dyan nila Marcoleta. Constitutional infirmities. The senators approved a motion by Senator Alan Peter Cayetano to remand the impeachment complaint to allow the House to rectify the supposed constitutional infirmities of the articles of impeachment that De La Rosa had raised against it. Talaga nga naman, no, si Bato talaga. Kasi ang pinapanindigan dyan ni Bato, hindi tama, minadali. May mga pagkukulang, may mga weakness itong articles of impeachment ng House of Representatives. In short, hindi niya tinitingnan yan, itong articles of impeachment na pinasa ng House of Representatives na matino. So kinakailangan amyendahan, ano ba, kinakailangan bang may i-certify, basta i-address daw itong constitutional infirmities na to na tinutukoy ni Bato de la Rosa. Senator Risa Ontiveros, in fairness, hindi siya lumusot kay Ontiveros, matalino si Ontiveros, in fairness ha, isa sa pinakamahusay na senator judges, no, dyan sa Senado. Senator Risa Ontiveros, Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel III, and Administration Senators Grace Poe, Nancy Binay, and Sherwin Gatchalian opposed the move.
In fairness ha, magagaling ka coffee. Itong mga nag-disagree, hindi pwede. Bakit pa natin kailangan ibalik yan sa House of Representatives? Ito yan sila ha. O, tandaan ninyo, Coco Pimentel, Risa Ontiveros, Grace Poe, Nancy Binay, Gatchalian. 5 lang sila ka-coffee kasi naging boto dyan, 18 pabor doon sa motion at 5 naman ang kumukontra, 0 naman yung abstain. I strenuously vote no to the motion. The wording of the approved motion introduces unnecessary ambiguity to the already politically charged proceedings. Correct. Ang pinupunto dyan ni Ontiveros, andito na dinidinig na natin magkukos pa ito ng ambiguity, magkakagulo pa. Diba? Yung wordings, may nagkakaroon ng mga unnecessary ambiguity. Nagiging malabo na hindi naman kinakailangan. Kumbaga simple na, bakit i-complicate pa ninyo? Titindi pa. I cannot accept this kind of wording. In fairness, it is dangerous and disingenuous, particularly when the rules of court have suppletory application. The same purpose could have been achieved by merely asking the House prosecutors to file a compliance and clarify certain issues. Hoy, ayos yun Ang pinupunto ni Risa Ontiveros, bakit kinakailangan pang ibalik dyan sa House of Representatives na pwede naman tanungin natin yung prosecutors once na nagsimula na yung trial na yan. Sige, manunumpa naman yan under oath din naman yung mga prosecutors diba? Yung mga abogado ng House of Representatives na tatay yung prosecutors, edi tanungin natin sila dito, diba? File a compliance and clarify certain issues. Yan yung pinupunto nila dyan directly. Hindi pinabilis mo yung proseso. Hindi kasi kinakailangan pa natin paikot-ikutin Kailangan pa natin bumalik ng HOR. Yan ang pinupunto ni Risa Ontiveros dyan. Madidelay lang na madidelay. Stalling. In proposing to remand the impeachment complaint, Cayetano said the articles of impeachment will be returned to the House, and I quote, without dismissing or terminating the case. Yun yung sinasabi siguro ni Risa Ontiveros na unnecessary ambiguity do sa wordings. Kasi nandoon naman hindi natin i-dismiss at hindi natin i-terminate yung kaso, pero i-remand natin. Hindi ko alam wala technical dinadaan sila sa technicalities ni Cayetano. In fairness, matalino din naman kasi itong si Cayetano, pero no choice din naman ng mga senator judges dyan. At kapag may hindi sila pinagkakasunduan, ang solusyon dyan sa disagreement botohan, voting. Nagbotohan, wala tayong magagawa dyan. Yan ang naging desisyon. Pwede lang magpaliwanag, mag-explain dyan si Risa Ontiveros at ang mga bumoto against doon sa pagre-remand ng articles of impeachment, pero majority ng mga senador, in fact 18 out of 23, gusto nilang i-remand. Wala tayong magagawa dyan dahil yan ang proseso nila. He said the House should issue a certification that it did not violate the constitutional provision that bans the filing of more than one impeachment case against impeachable officials within 1 year. Pasok naman yan, ka-coffee. Malinaw na malinaw yan. Diba? Kasi malinaw din sa constitution natin na sino mang opisyal hindi dapat sampahan ng impeachment case ng more than one sa loob ng isang taon. Kailan lang naman final yan December final yung impeachment case laban kay Sara Duterte. Ibig sabihin mapapaso pa yung 1 year pagsapit po ng December. So malinaw na malinaw yan, pero hindi naman pwede boka-boka lang. Ang pinupunto ni Cayetano dyan, kailangan may certification na hindi na walang impeachment case na final more than one sa loob ng 1 year. The House of Representatives of the 20th Congress, ito pakinggan ninyo very important ito. The House of Representatives of the 20th Congress, currently nasa 19th Congress tayo. Ibig sabihin, maghihintay pa tayo ng 20th Congress na magsisimula o magko-convene pa lang yan ng July 3rd week. So hindi mo na uusad kasi nasa 19th Congress pa lang tayo. 20th Congress pa yung tinutukoy dito sa motion. The House of Representatives of the 20th Congress should communicate to the Senate that it is willing and ready to pursue the impeachment complaint against the Vice President, sabi ni Cayetano. Diba? Mautak din talaga itong si Cayetano So, if ever marami dyan sa mga mambabata sa House of Representatives hindi nanalo. Ibig sabihin pala may chance na hindi na ipagpatuloy itong impeachment complaint ng House of Representatives. If ever halimbawa yung grupo nila Romualdez, yung Quadcom, sige natanggal lahat yan. Ibig sabihin pala posible na hindi na umusad yung impeachment case na yan kasi babawiin ng HOR yung kanilang sinampang kaso. Kaya nga continuing body ang Senado
dapat may continuity yan eh. Inandyadya na sa inyo yung articles of impeachment. Bakit kailangan na naman natin bumalik? O tanungin na naman yung nagsampa. Oh, interested pa ba kayo sa isinampa ninyong impeachment case? Sa impeachment complaint? Ulit-ulit na tayo dyan. Di ba? 20th Congress ang tinutukoy dito, hindi 19th Congress. So maghihintay talaga tayo dito. No, July, August, o malamang September pa uusad yung trial na yan. Dinidelay talaga. The Senate's decision to remand the impeachment complaint back to the House is unconstitutional, as the 1987 Constitution does not give the Senate the power to return a case, only to try and decide, according to University of the Philippines law professor Paulo Tamase. Very clear, ha? Very clear. Nakalagay sa ating konstitusyon na ang pwedeng gawin ng Senado is try and decide. Dinggin, ibig sabihin try, magkaroon ng trial at magdesisyon kayo. Ano yung desisyon? Acquittal or conviction. Yun lang po ang pwedeng gawin ng Senado, sabi ng UP Law Professor na si Sir Paulo Tamase. Ibig sabihin, yung ginawa ng Senado na i-remand, ibalik sa House of Representatives itong articles of impeachment ay unconstitutional. Pag sinabi mong unconstitutional, labag po yan sa batas. At isinasite dito ng UP Law Professor na alinsunod sa konstitusyon, hindi nyo pwedeng i-remand. Ang Senado hindi pwedeng i-remand. Ang pwede nyo gawin, i-try at magdesisyon. Try and decide. Uy, huli kayo dyan. Oh, paano nyo ipapaliwanag ngayon yan? Marami kasing runong-runungan din eh. Doon may point din naman yung ibang mga senador dyan, pero dinadaan sa technicalities eh. Bakit yung ginagawa yan? Para i-delay yung impeachment case na yan, di ba? Para ma-absuelto, eventually ma-absuelto si Sara Duterte. Hay nako. Constitutional structure. He said the Senate took a step that was not in its own impeachment rules and also violated constitutional structure. Correct. Hindi natin nakita yung impeachment rules. Pero sinasabi ng UP Law Professor, yung remanding na yan does not exist in the impeachment rules of the Senate. Oh, biglang nagkaroon. The Senate as an impeachment court has the power to issue orders to the House managers handling the case as prosecutors, he said. But the order it will issue is now second-guessing the entire House, effectively interfering in its processes. These are co-equal chambers and the Senate cannot supervise the House. Ang galing nitong abogado na yan. In short, acting like a boss. Hindi kayo ang boss. Ang Senado, hindi nyo pwedeng utusan itong House of Representatives dahil co-equal kayo. Donning their maroon-colored robes, the senators, including those who had openly defended the Vice President, raised their right hands as they, and I quote, solemnly swear that in all things pertaining to the trial of the impeachment of Duterte, I will do impartial justice according to the Constitution and the law of the Philippines. Uy, mahirap ba manumpa? Bato de la Rosa, Senator Bongo, Robin Padilla, magiging patas kayo, magiging fair kayo bilang senator judges, pero yung mga argumento ninyo, yung mga statement ninyo ay favorable sa kampo ni Sara Duterte. Paano ka pa naging judge? Di ba nanumpa ka o nag-take ka ng oath na magiging fair ka, tapos hindi ka pala magiging fair? Very problematic yan, ka-coffee. Ay nako, hintay-hintay tayo kung ano mangyayari dyan. O sige, ka-coffee, baka may mga komento kayo, may mga opinion kayo, may mga reaksyon, may mga gusto kayong sabihin, ilagay dyan sa ating comment section. No? Yung mga nasa Facebook, baka di pa po kayo naka-follow, please like and follow. Yung mga nasa YouTube, subscribe na rin po kayo. At nasa TikTok, subscribe na rin po kayo. Kita-kits tayo, ka-coffee, sa aking susunod na videos. Maraming salamat po, ingat po kayo, nasaan man po kayong panig ng daigdig. Bye-bye.